Ano ba sinabi ni Milesio? Puta, para ano natin yung mga yan? Banata natin. Kala nyo, ma-andap nyo kami. O, ngayon, mga kapatid, ngayon na po ang panahon para po kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Pakiusap ko lang po, alam ko po sa inyo na hindi lang po kayo, nakakaligtaan nyo lang po mag-likes. Mag-likes lang po tayo. Malaking bagay po yan sa channel natin. Ngayon ko lang po natutuklasan. Katulad nyo, wala rin akong pakialam dyan sa mga likes at ano noon eh. Pero mag-likes po kayo, malaking bagay pala yan para umunlad yung channel natin. Ayan. Oh, wala namang masamang sinabi si Milesio Castro Mayor. Saldi ko at Dong Gonzales nasa ibang bansa na. Si Dong Gonzales nakita ni Travelers TV sa airport. Tingnan nyo. Basta Sara, gustong gusto ni Clavio tulad kay Sara Balabagan na inanak. Hanap nyo ko ng kotse na may payong, bibiling ko, sabi ni Ralph Santos. Sisihin nila mga magulang nila dahil ang pinapakain sa kanila ay galing sa korupsyon. Kung mahal kayo ng magulang nyo, lumaban sila ng patas. Alam nyo, tama naman. No? Tama naman na maaaring hindi nila alam yan kasi yung values na tinuro sa kanila, yun na nga nakakatakot eh. Magiging contractor din yung mga yan. Magiging politiko din yung mga yan. Madadagdag lang po itong mga anak ng congressman, anak ng senador, anak ng mga politiko, anak ng mga kontraktor, sa poproblemahin ng mga anak naman natin. Wala nang katapusan. Kasi nakikita nila, putya, wala silang nakikitang mali. Kaya po sila nade-depress, nagugulat sila. Wala po sa values nila na mali. Mali pala yung ginagawa ng mga magulang nila. At mas lalong mali na ipagmalaki nila yung bunga ng pandarambong ng kanilang mga magulang. Ngayon lang po sa social media. Kaya po sila, asahan po natin, madidepress talaga yung mga yan. At mahihina po mga loob ng mga yan dahil alam nyo na, pinalaki sa layaw. Hayaan nyo pong mabuang lahat yung mga yan para hindi na maging congressman, hindi na po maging politiko, hindi na maging kontraktor. Alam niyo po ba yung mga anak ng mga yan? Siyempre, ganyan lang pala maging kontraktor. Maglalagay ka lang sa mga politiko. O, di ba? Yan yung matutuklasan nila eh. Madali lang palang kumita sa pagiging kontraktor kasi lalagyan mo lang yung mga politiko. Kaya, panahon na para talagang tulig sa inyan. Yung tanong ko na, yung mga anak ng kontraktor, dapat ba nating sisihin? O dapat ba nating banatan? Opo, para malaman nila yung hindi na ituro sa kanila na tama at mali ng kanilang magulang, tayo ang magtuturo sa kanila. Wala pong kinalaman yung pagiging Kristiyano. Ayan, tanong ni Sean Lu. Aren't the Philippines a Christian country? Why such unabated corruption and greed in your country? Wala pong kinalaman yung pagiging Kristiyano dyan. Ang pagnanakaw po ay hindi po tinuturo ng Biblia namin. Anak ng flood control na lang araw sila na rin ang kontraktor. Correct. Balang araw, mamanahin na nila, ay ganun lang pala yun. Pati po yung mali, kasi wala nagtatama eh. May sinabi si Digong noon na bago ka mangurap, tignan mo ang pictures ng family mo at tanong sa sarili mo kung deserve nilang kumain ng galing sa nakaw sa kaba ng bayan. Matinding salita yun. Tignan mo, ni isa sa pamilya ni Tatay Digong, ano sabi ni ni Baste? Kasi nungalingan naman na magsabi ka na mahirap ka kung hindi ka naman mahirap. Pero wag nyo namang i-flaunt yung yaman nyo. Basic po yun, hindi lang po sa politiko, sa lahat po ng government employee. Sinasabi po yan.
na dapat hindi kayo nagpapakita ng rangya sa buhay. Kapag lumaki ang bata na galing sa nakaw ang kanyang kinakain, mananalaytay sa kanyang kaugalian ang dugong magnanakaw. Kaya kapag sila naman na nasa katungkulan, mas malupit magnakaw ang mga yan. Correct. Kasi yung mga magulang nila, pwedeng na-develop lang yung pagnanakaw eh. Pero kung ikaw, nasa dugo mo na kagad, wala ka nakikitang mali. Kasi yung magulang nila, napaglabanan na lang eh. Alam nila mali ito. Pero gusto kong umunlad ang 3 henerasyon sa pamilya ko. Kinain niya yung Pero yung lumaki sa ganun, putya, hindi nila alam. Kaya nga may anxiety. Anxiety. Pakainin na nyo ng sayote. Mabuang gyud. Correct. Buangin natin na yan para mawala. Ano kung magka-anxiety kayo? Pakailam namin sa corruption. Sa gandang asal na lang sana babawi, kaso lumalaban pa at pinagmamalaking binayaran daw sila ng gobyerno sa serbisyo nila. Kaya wala daw tayong ambag sa kanila. Nandito na ako, Buds. Kumusta ka na? Congrats kay Senator Bongo Marcoleta at General Ronald De La Rosa. Narito ka na ba? Pakain ka naman, narito ka na pala. Huling-huli si Pastor Abante sa Bilyonaryo News Channel na meron siyang sariling engineer at contractor sa mga flood control projects. Kasuhan nyo na. Bakit naman kakasuhan? May sinabi ba silang kakasuhan nila? Wala po silang kinakasuhan. Kami ba sinasabihan nyo na kasuhan namin? Kami? Wala nga akong pambayad na abogado, magkakaso pa ako. Maraming bilyonaryo na humble lang. Ako nga, ang daming utang, tahimik lang. Sabi ni Milencio Castro Mayo. Humble lang nga. Utang, dami ng utang, humble nga, oh. Gutom na ako. Wala pa akong lunch, Tatay Badong, nagtataka lagi nilang inaakusahan ng pagnanakaw at korupsyon ng Duterte. Pero kahit isang kaso, wala naman silang Marcos, puro ill-gotten wealth cases. Correct. Yung magulang ni Martin at ko, mga dating snatcher, takot ba? Kaya mga anak o gagyan si Justin Chua yun. O gagyan si Papa Trix Boss Buds. Kulang pa yan sa sakit nila, tubuan pa sana ng kulugo. Kulugo. O kaya buni dito sa pagitan, yung hindi maabot ng pangkamot. Yung buni, no? Yung ano ba yung mga makakati pa? At sana makikinis yung mga yan, di ba? Sana magkaroon kayo lahat ng galis aso. Nangati ako bigla. Para yung mga hadhad, yan mga yan. Galis aso. At saka, basta yung mga makakati. Ngayong panahon, hindi takot ang kawatan sa gobyerno kasi wala naman nakulong. May nakulong na ba? Meron na, laya na agad. yung district engineer na pinakulong ni Libiste, laya na kasi panunuhol lang eh. Magkano kaya bayad kay Auntie Claire? For sure, multi-million. Si Auntie Claire, okay lang po yan dahil tauhan ng gobyerno yan eh. Talagang babanat po yan. Pero si Arnold Clavio, na hindi bayaran. Bakit ka bumabanat sa Duterte? Hindi namin nahalata. Hindi namin nahalata yan, Arnold Clavio.
Atat na kami sa Senado hearing ng flood control project. Magkita-kita po tayo bukas. Suportahan po natin. Kaysa nanonood kayo sa mga mainstream media, pag mga ganyang event, sa mga vlogger na po kayo manood. Alam nyo kung bakit sa mga Senate at sa iba, ayaw nila, no? Ayaw nilang, ayaw po nila ng may anong tawag doon? May comment section. Kasi nakikita nila na kung gaano karami yung mga Duterte. Para malaya po kayo makapagkomento, dito kayo bukas manood sa atin. Tatay Badong, hindi ka ba nagtataka tahimik si Buhong sa flood control? Andun kasi siya sa Christmas party ng mga Diskaya contractor.